Dinig na dinig din ni Cyril ang mga putukan at pagsabog, kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga armas. Nagdala din siya ng mga magazine, saka mabilis sa lumabas ang kanyang opisina. Sa hagdan dumaan si Cyril. Pagdating niya sa second floor ng headquarter ay sumalubong sa kanya ang malakas na apoy. Umikot siya sa kabilang bahagi ng building upang doon dumaan. Nakasalubong pa niya ang ilan sa mga tauhan nila sa Orbit headquarter. Ang iba ay sugatan habang inaalalay ng ibang kasamahan nila na madala sa ligtas na lugar. "Ma'am, malakas ng apoy sa unang palapag. Sumama ka na sa amin, ma'am. Kailangan na namin kayong mailigtas," wika ng isa niyang tauhan. "Ang asawa ko. Nasaan ang asawa ko?" Kinakabahan ni Cyril. "Naiwan pa sa ibaba, ma'am. Tayo na po. Wala na tayong oras," sabi pa ng kanyang tauhan saka mga hawakan siya na bigla na lang siyang tumakbo. "Ma'am!" sigaw pa ng kanyang tauhan na makita itong bigla na lang tumalon ng mataas at nagpaikot-ikot pa sa ere. Pagkalapat ng paa ni Cyril sa sahig ay kaagad naman siyang tumalon at saka nagpagulong-gulong papunta sa gilid ng pader. Pinaulanan kasi siya ng bala ng mga kalaban. Buti na lang at mabilis siyang nakatalon. Kasalukuyan namang nakikipagsuntukan si Joven sa isang kalaban. Ito ang lalaki na muna sa paglusob sa kanilang headquarter. Malakas ang lalaki, talagang nakikipagsabayan ito kay Joven. Hindi naman nagpatalo si Joven. Kahit na marami na siyang tama sa muka at katawan, hindi ito tumigil sa pagharang sa pag-atake ng lalaki. Nang muling sumuntok ang lalaki sa kanya, ay kaagad siyang yumuko sa kamabilis ay ginalaw ang kanyang kanang kamay. Tinamaan ang lalaki sa tagiliran nito, kaya medyo napayuko ito. Sinamantala naman ni Joven ang pagkakataon upang bigyan ito ng ubod lakas na suntok. Tumalsik ang lalaki sa gilid at tinig niya ang pagdaing nito. Hinawakan naman ni Joven ang kanyang tagiliran. Dahil masakit ito, saka naglakad palayo. Ngunit bigla siyang napalingon dahil sa narinig itong sumigaw ang lalaki. "Katapusan mo na!" Malakas sa sigaw nito. Saka kinalapit ang gatilyo ng armas na nakuha nito sa gilid. Hinahanap ni Cyril ang kanyang asawa nang may marinig siyang dumaing ng malakas. Kaya pinuntahan niyang direksyon kung saan galing ang boses na yon. Saktong papaliko na siya nang makita niyang asawa na nakahawak ito sa kanyang tagiliran. Akma na sana siyang lalapit kay Joven upang alalayan ito nang biglang sumigaw ang lalaki at bigla itong bumangon. Inumang din nito ang armas nito kay Joven at balak ng barilin. Biglang tumakbo si Cyril palapit kay Joven dahil hindi ito kagad nakakilos. Nang marinig ni Cyril ang pagputok ay kagad siyang tumalon patungo sa harapan ng asawa habang walang tigil ang pagkalabit niya sa gatilyo ng kanyang armas. Ubos ang bala ni Cyril bago siya bumagsak sa sahig. Dilat naman ang mga mata ng lalaki na nawalan ng buhay dahil inubos sa kanya ni Cyril ang bala ng armas nito. Agad namang dinaluhan ni Joven ang asawa niya. Hindi gumalaw si Cyril mula sa kanyang pagbagsak, kaya naman sobrang nag-alala si Cyril. "Cyril, honey!" sigaw ni Joven, natakot na takot para sa kanyang asawa. "Han! Ah!" daing ni Cyril. Os! Bulala si Joven matapos makitang may tamang kanyang mahal na asawa. Kahit na masakit ang kanyang tagiliran, ay binuhat pa rin niya si Cyril at dinala sa ligtas na lugar. Kaagad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan. Hindi naman nagtagal at may dalawang lalaki ang mabilis na dumating. Binuhat ng isa si Cyril habang nakasunod naman si Cyril at nakatutok ang armas niya sa unahan nila. Ang isang tauhan naman ito ay nakakover sa likuran nila. Tumigil na rin ang putukan at inapulan na rin ang apoy sa gusali. Agad din nilang dinala sa ospital ang mag-asawang Miller, pati ng iba pang sugatan na tauhan ng Orbit. Galit naman ang magkapatid na PJ at Lizzie nang madatnan na sunog ang headquarters nila. Agad din silang sumunod sa ospital matapos malaman ang nangyari sa mga magulang nila. Parehong dinala sa operating room sina Cyril at Joven. May tama ng bala sa balikat si Cyril at daplis naman sa tagiliran si Joven. Napasugod din sa ospital sina Sean at Seth. Nadatnan nila sina PJ at Lizzie sa labas ng operating room. Iyak nang iyak si Lizzie dahil sa nangyari sa kanilang mga magulang. "How is mom and dad?" agad na tanong ni Sean sa dalawang kapatid. Lalo namang pumulahaw ng iyak si Lizzie nang makitang kanyang mga kuya na dumating. Agad din itong tumayot yumakap sa mga ito. "Kuya, sino mommy at daddy, kuya?" malakas na sabi pa nito habang umiiyak. Niyakap naman siya ni Sean ng mahigpit. Hinahaplos naman ni Seth ang kanyang likuran upang pakalmahin ito. Nasa ganun silang ayos nang lumabas ang doktor mula sa operating room.
Tita Cha, kamusta ng mga magulang namin? Agad na tanong ni PJ sa doktor. Wala na kayong dapat ipag-alala. Maayos ng lagay nila. Nakuha ng bala sa balikat ng mommy nyo at natahi na rin ang sugat ng daddy nyo. Maaring hintayin na lamang ninyo sila sa kanilang private room. Sagot naman ni Dr. Charlotte. Hindi tumigil si General Miguelito Castro sa paghahanap ng mga taong responsable sa paglusob sa Orbit Headquarter. Inutusan nito ang lahat ng kanyang mga departamento para sa agarang paghuli sa mastermind ng pagpapasabog sa kanilang headquarter. Inside job din ng isa sa tinitingnan nilang dahilan ng paglusob sa kanila. Malaman ko lang kung sinong traidor sa grupo. Ako mismo tatapos sa buhay niya. Galit na wika ni General Castro. Unang nagising si Joven at kagad niyang hinanap si Cyril. Dad, huwag ka na munang bumangon. Baka dumugo ang sugat mo. Nag-aalalang pigil ni Lizzie sa ama. Dahil tinangka nitong bumangon. Lizzie, ang mommy mo. Kumusta ang mommy mo? Nag-aalalang tanong niya sa anak. Relax ka lang dad. Hayaan si mommy sa tabi mo oh. Natutulog pa. Sagot niya sa ama at tinuro pa ang ina na mahimbing pa rin na natutulog. Napatingin naman si Joven sa kanyang kanan at nakita nga nitong asawa na natutulog. Nakahinga pa siya ng maluwag dahil maayos ng kanyang asawa. Sobra din siyang natakot dahil sa ginawa ni Lisa. Bigla na lang itong tumalon papunta sa harapan niya. Kaya ang asawa niyang natamaan ng bala. Halos takasan siya ng kanyang hininga na makitang bumagsak ang kanyang mahal na asawa. Hindi niya kakayanin kung ano man ang mangyari dito. Mas gugustuhin pa niyang siya na lang ang magsakripisyo. Huwag lang masaktan si Cyril. Ginagap na lang niya ang kamay ng asawa, saka dinala ito sa kanyang labit hinalikan. Dumating naman ang mga anak niya na may mga dalang pagkain at bulaklak. Dad, kumustang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Seth sa kanya. Ayos na ako, nag-aalala lang ako sa mommy niyo. Sagot ni Joven sa anak. Kumain ka muna dad, alam kong gutom ka na. Sabi naman ni Sean at inabot nito ang plato sa ama. Mamaya na lang, kapag nagising ng mommy niyo, tanggi nito sa anak. Dad, mauna ka nang kumain. Kailangan mo ring uminom ng gamot. Please, Daddy, kumain ka na. Malambing na wika ni Lizzie sa ama. Niyakap na lang ni Joven si Lizzie. Mahigpit din na yumakap sa kanya si Lizzie. Maya-may nakiyakap na rin sina Sean at Seth sa ama. Nagising si Cyril at ang tagpong iyon ang una niyang nakita. Magkakayakap ang kanyang mag-aama. Napangiti na lang siya dahil sa napakagandang tanawin na kanyang namulatan. Napatingin sa kanya si Seth, kaya lalo pa siyang napangiti sa anak. Mommy! Gising na si Mommy! Malakas na wika niya. Kaya mabilis silang kumala sa kanilang pagkakayakap na mag-ama. Naguunahan pang mga anak ni Cyril na lumapit sa kanya upang yakapin siya. Agad nang niyakap ni Seth ang ina sa kanya ito hinalikan. Mommy, kamustang pakiramdam mo? Masakit ba ang mga sugat mo, Mommy? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Okay lang ako, huwag niyo na kayong mag-alala sa akin. Sagot niya sa anak. Mommy, sorry Mommy, hindi kami nakarating kaagad. Hindi sana ito nangyari sa inyo ni Daddy kung nandun kami ni Kuya PJ. Umiyak na wika ni Lizzie. Anak, wala kang kasalanan. Nagpapasalamat nga ako dahil wala kayo doon. Baka pati kayo nasaktan kapag nandun din kayo. Wika ni Cyril sa anak habang hinahaplos ng mukha ni Lizzie. Dahan-dahan namang lumapit si Joven sa asawa sa kaniyakap ito ng mahigpit. Tinakot mo ko ng gusto sa ginawa mo. Mas gugustuhin ko pang ako na lang ang masaktan kaysa ikaw. Ayaw na ayaw ko nakikita na nasasaktan ka, honey. Hinayaan mo na lang sana ako na mabaril kaysa ikaw ang sumalo ng bala. Paano ko napuruhan ka? Paano naman ako? Paano mga anak natin? Nadamdaming wika ni Joven sa asawa habang yakap niya ito. Lumapit naman si Sean sa ina't niyakap din ito at hinalikan. Mommy, mag-retire na kayong dalawa ni Daddy sa pagiging agent nyo. Pareho na kayo may edad, Mommy. Magpahinga na kayong dalawa. Baka sa susunod, mas malala pa dito mangyayari sa inyong dalawa. Sabi ni Sean sa ina. Oo nga, Mommy, Daddy. Magpahinga na kayong dalawa. Kaya na namin ni Kuya PJ na patakbuhin ng agency, Mommy. Sang-ayon naman ni Lizzie sa kapatid. Babalik na rin kami ni Kambal si agency. Kaya sana makinig ka na sa amin. Ang tagal na namin sinasabi sa inyo ni Daddy na magpahinga na kayo pero ayaw mo, Mommy. Kaya pati si Daddy ayaw ding umalis sa serbisyo. Dahil gusto kanyang bantayan. Please, Mom, makinig ka naman sa amin. Pagsusumamo din ni Seth. Tahimik lang na nakikinig ang mag-asawang Cyril at Joven sa kanilang mga anak. Tamang mga to. Matanda na nga sila at kailangan na nilang magpahinga. Lalo na si Joven na malapit na mag-65 na taong gulang at 55 naman si Cyril.
Tahimik lang nakikinig si PJ sa mga kapatid. Tamang mga ito, dapat na nga nilang pagpahingahin ang mga magulang nila. Napakatagal na rin nanilbihan sa bayan ng kanilang ina. Ito nang namulatan niyang trabaho ng mommy niya. Simula na magkaisip siya. Mom, tamang mga kapatid ko. Bakit hindi na lang kayo mag-enjoy na dalawa ni Daddy? Habang kaya niyo pa na makapag-travel ng dalawa. Ngayon niyo na gawin, Mommy, Daddy. Malapit na rin ang birthday mo, Mom. At magsiselebrate na rin kayo ng silver wedding anniversary ng kasal ninyo ni Dad. Ngayon ang panahon para ang mga sarili niyo naman ang isipin niyo. Malalaki na kaming lahat. Hindi na dapat kaming inaalala niyo, Mommy. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Dad. Kaya gusto ko rin na maranasan ninyong mabuhay na wala nang iniisip. Hayaan yung kami naman ang magbibigay sa inyo, Mommy, Daddy. Napakalaki na ng sinakripisyo niyo para sa aming lahat at taus-puso ko yung pinagpapasalamat sa inyo. Kaming lahat ng mga kapatid ko. Labis-labis din kami nagpapasalamat dahil kayong binigay ni God ng mga magulang namin. Mommy, Daddy, please, pumayag na kayong pareho. Para sa amin ng mga kapatid ko, Mom. Para sa magiging apo niyo. Umiiyak na pakiusap ni PJ sa mga magulang. Cyril's POV. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi mapaiyak. Ang mga anak ko, nagmamakaawa sa akin na tumigil na ako ang aking pagiging agent. Hindi ko alam na masyado pala silang nasasaktan dahil mas pinili kong ipagpatuloy ang paglilingkod ko sa mga tao at sa bayan. Nang dahil sa hangarin kong mabawasan ang mga tao masasama ang loob, ang ubusin ng mga kriminal at salot ng lipunan at pagbayaring sila sa kanilang mga ginawang kasalanan. Nakalimutan ko na may mga anak ako na naghihintay sa akin at asawa na dapat siyang inuuna ko sa lahat. Totoong hindi ko pa pinabayaan ang responsibilidad ko bilang ina sa aking mga anak at asawa kay Joven. Pero ang daming sayang na panahon na hindi mo lang kami nakapag-enjoy sa buhay. Mabibilang sa akin daliring mga family outing na nangyari noon. Hindi rin naman naranasan ni Joven ang mabakasyon ng dalawa't magpahinga. May mga ilang beses din kami nagtungo sa US noon pero balikan lang ang ginawa naming biyahe. Nung lang ikinasal si Irish at nasundan na lamang noong dinalaw namin siya ng mga anak siya sa dalawang mga anak niya. Ang aking asawa na kahit na anong pilit niya sa akin na magbakasyon kami sa US noon ay lagi kong tinatinggihan dahil sa mga sunod-sunod na misyon na aming tinatapos. Sorry mga anak, patawarin niyo ko. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng panahon. Ang dami ko na palang na-miss. Ang akala ko noon, dahil sa kasama ko naman kayong lahat ay maayos ang takbo ng buhay natin. Kasi yun naman ang importante, hindi ba? Ang magkakasamang buong pamilya. Pero mali pala. Mali pala ako. Ang dami ko na palang sinayang na panahon na dapat inagsasaya tayo bilang isang pamilya. Sana pala, ginawa na nating madalas ang mamasyal na magkakasama noon. Paghingi ni Cyril ng tawad sa kanyang mga anak habang ang mga luha niya hindi maubos-ubos sa paglanda sa kanyang pisngi. Tama na, huwag mo nang isipin yun, nakaraan na yun at marami ng pagkakataon ng darating. Babawi tayo. Papaluwag na dibdib ni Joven sa asawa habang yakap niya ito. Joven, sorry, ani ni Cyril sa asawa. Habang yakap niya si Joven, muling yumakap ang lahat ng mga anak ni Cyril at Joven sa kanila. Nasaya din ang lahat dahil sa wakas ay napapayag na rin nilang kanilang ina na magretiro na. Hindi pa rin bumitiw si Lizzie sa pagkayakap sa kanyang mommy. Sina Sean at Seth naman ay nakaupo sa plastic na upuan sa tabi ni Cyril. Samantalang nakatayo naman si PJ habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang at kapatid sa kama. Ma'am, Dad, parang nakita ko na dati pang eksena na to. Diyan mismo sa kamang yan. Magkatabi kayong dalawa na nakahiga. Nangingiting wika ni PJ sa magulang. Kailan naman yun, kuya? Parang wala naman ako matandaan na dinala natin silang pareho dito noon. Nagtatakang tanong ni Seth. Oo bro, nangyari nito dati pa, sagot niya sa kapatid. Kailan naman yun? Bakit wala akong matandaan? Nagtatakang tanong ni Cyril. Mommy, nakalimutan mo na ba na pinanganak mo si Lizzie? Tapos nawalan ng malay si Dad dahil natakot sa nakita niyang dugo na umaagos sa hita mo. Dinala namin kayo ni Ate Irish dito sa ospital na dalawa. Sagot ni PJ sa ina. Nagtawa na naman ang mga kapatid ni PJ dahil sa kanyang sinabi. Daddy, totoo ba yun? Natatawang tanong ni Lizzie sa ama. Kakamot-kamot naman sa kanyang ulo si Joven. Hindi niya akalaing matatandaan pa yun ni PJ. Sino bang hindi matatakot? Ang akala ko noon maubusan na ng dugo ang mommy niyo. Sagot naman niya sa kanyang mga anak. Lalong nagtawanan ng kanyang mga anak dahil sa sagot niya. Tama na nga yan. Kayo talaga. Lalo ka na Patrick ha. Kung makatawa ka sa daddy mo, wagas. Tingnan nga natin kung ano rin ang gagawin mo kapag manganak ng asawa mo.
Palatak ni Cyril sa anak. Pero kita naman sa mukha nitong pagpipigil sa pagtawa. 3 araw din nanatili sina Cyril at Joven sa ospital. Ayaw pa sanang payagan ng doktor si Cyril na lumabas pero mapilit ito. Kaya inuwi siya ng kanyang mga anak. Kinuha din nila ito ng private nurse at titingin at aalalay sa kanya. Tutuloy na rin sa retire sina Cyril at Joven. Tuluyan ng pinasa ni Cyril ang pamamahala sa kanyang panganin anak na si PJ pa rin ang bagong commander ng Orbit. Bumalik na rin sa service sina Sean at Seth. Sisingit nila sa kanilang trabaho ang kanilang pagiging agents. Balak na rin tumakbo ni Sean bilang mayor. Pangarap talaga niyang pumasok sa politika. Kahit nung bata pa siya, lagi niyang sinasabi na bahalang araw ay siyang magiging presidente ng Pilipinas. Si Seth naman ay napalagunan nito ng hustong mga negosyo ng kanilang pamilya. Kilalang kilala ng kanyang pangalan sa business world dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Samantalang si Lizzie naman isa ng ganap na abogado. Wala nang mahihiling pa si Cyril. Masaya siya sa buhay niya kasamang kanyang pamilya. Dasal na lang niyang bigyan pa siya ng dakilang may kapal ng mahabang buhay upang makasama niya pa ang kanyang asawa at mga anak. Matanda na rin ang kanyang mapagmahal na asawa. Lumipas man ng napakaraming taon ay nanatili pa rin ang magandang samahan nila ni Joven. Nakatayo si Cyril sa terrace ng kanilang kwarto ni Joven. Tanaw na tanaw ni Cyril ang kanyang mga halamang namumulaklak. Maliwanag din ang buwan kaya naman napakaliwanag din ang paligid. Kitang-kitang kabuuan ng kanilang hardin. Dito sa kanilang mansyon ni Joven, napatingala din siya sa langit. Nakita niyang mga bituin sa kalangitan na nagniningning at kumikislap. Napangiti si Cyril dahil sa ganda ng tawain ng kanyang nakikita. Ang kalawakan na napakaaliwala sa tangbuan na napakaliwanag, ang buwan na tinitingala ng lahat at hinihingaan ng taglay nito. Kagaya niya ang buwan, minsan din sa buhay niya, nahinangaan siya ng kanyang mga kasamahan. Siya si Moon, ang tinaguriang the ruthless agent sa kanyang panahon. Ang kwento ng katapangan at kabayanihan ni Agent Moon ay mananatiling buhay sa alaala ng mga tao naging malapit sa kanya. Wala man siya sa serbisyo ngayon, ngunit ang naging bahagi niya sa kasaysayan ng Orbit kailanman hindi mawawala at ipagpapatuloy ito ng kanyang mga anak at apo hanggang sa susunod na henerasyon ng kanyang sariling lahi. Moon, ikaw ang buwan ng buhay ko. Ang buwan na nagbibigay liwanag sa buhay namin ng mga anak natin. Ang buwan na lagi nagbibigay liwanag sa madilim na mundo na tinatahak naming lahat. Dahil sa liwanag mo, kaya hindi kami naligaw na landas. Cyril, honey, mahal na mahal kita. Mula noon hanggang ngayon, salamat at minahal mo ko. Naging asawa ka at naging ina ng mga anak natin. Wika ni Joven sa kaumakbay kay Cyril. Agad namang niyakap ni Cyril ang asawa. Hindi niya namalayan na lumabas din pala ito. Honey, mahal na mahal din kita. Ikaw at ang mga anak natin. Salamat sa lahat, Cyril. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Ikaw ang nagligtas sa akin mula sa kadiliman ng buhay ko. Kung hindi ka dumating noon, hindi siguro ko magiging masaya ngayon. Sabi ni Cyril habang nakapilig ang kanyang ulo sa malapad na dibdib ni Joven. Hinalikan pa siya ni Joven sa kanyang ulo. Pareho silang nakatanaw sa kalangitan habang magkayakap. Wala na silang mahihiling pa kundi bigyan pa sila ng Panginoon ng mahabang buhay para makasama pa nilang kanilang mga anak at apo. Kasama sa buhay natin ang mga problema, mga pagsubok na kailanman hindi natin inasahan na darating sa atin. Minsan naging marupok tayo. Dahil ang akala natin ay itong solusyon sa ating mga pangangailangan sa buhay. Ano man ang dumating sa atin na pagsubok, lagi nating isipin na may dahilan ng lahat. Hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos kung hindi natin ito kayang lampasan. Manalig lagi sa itaas. Ang ating Panginoon ang susi sa lahat ng problema na dumarating. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. At keep safe everyone.